Kamusta, Leo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message sa iyo gamit itong mystical cards. At saka alamin din natin mamaya ang patungkol sa angel number mo, ano ang situation mo, situation ng person mo, ang feelings niya, or message, at saka yung outcome ng relasyon niyo. Mas bigyang pagpapahalaga ang sarili, lalo na ang healing. Hindi naman yung pagiging perfect ng tao ang makakapag-inspire sa kapwa natin, kundi pati na rin yung mga negatibong nangyayari sa buhay mo. Makaka-inspire ka din ng kapwa mo dahil sa pagpapatuloy mo sa buhay kahit na mahirap yung pinagdaraanan mo. At saka nabanggit yung feelings kanina, i-apply mo din ito bukod sa healing ay yung pagiging kalma. Mas lalo mo kasing malalaman yung kasagutan kung kalma ka sa situation. Pwedeng hindi agad-agad, pero importante na balansehin mo yung feelings mo. At saka mahirap talagang masterin yung pagiging kalma. Ito naman yung angel number mo. 222. Remember to embrace balance in your choices. Kumukonekta yung angel number mo sa mga mystical cards. Isa rin kasi sa makakabuti yung healing at saka pagiging kalma na para mabalanse mo yung choices mo. Para sa mga iba't ibang nangyayaring sitwasyon sa buhay mo at saka sa mga darating pa. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Unahin muna nating alamin yung situation mo. Mamaya yung situation ng person mo, pero kahit na cards mo yung ipakita o cards ng person mo ay pwede kayong magkapalit. Ikaw na lang bahalang tumukoy. 6 of Pentacles, the Emperor, 6 of Swords. Itong mga cards mo, magaling ka magplano. Honest, fair at saka responsable ka. At saka sa tagumpay na nakakamit mo. Kaya may mga unexpected or may mga blessings na dumarating sa iyo, maliit man ito or malaki, marunong ka kasing mag-share sa kapwa mo. Sa career o kaya negosyo, itong tatlong cards na ito ay very positive. Kasi ang ilan sa inyo ay yung bang meron kang strategy at saka effective ito. At saka makikilala ka at yung tagumpay mo, hindi mo naman inaasahan na mas magiging matagumpay ka sa buhay mo. Ang inaasahan mong tagumpay ay yung simple lang, hindi naman yung sobra, pero sunod-sunod yung magandang nangyayari sa buhay mo, sa career or negosyo. Napaka-creative mo. Yung position mo sa career or sa negosyo ay mananatili. Para sa ilang single, may potential person na magiging close sa iyo. Medyo nawiwirduhan ka kasi masyado na siyang malapit sa iyo or open. At itong person na ito ay mas mature sa iyo.
At itong potential person ay nasa stage na ang hinahanap niya hindi yung girlfriend-boyfriend, kundi yung pangmatagalan na relasyon, yung makakasama niya na habang buhay, yung magiging asawa. Para naman sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, yung relasyon nyo nagpapatuloy, committed at saka matatag. Pero hindi na maihahalin tulad yung sweetness nyo noon sa sweetness nyo ngayon. Kasi nafo-focus kayo pareho ng person mo sa responsibilidad, lalo na sa ilan na merong mga anak. At saka ang ilan sa inyo, pareho kayo ng person mo na may magandang career. Seven of Swords, Nine of Cups in reverse, Ace of Swords in reverse. Katulad na sinabi sa naunang cards na kailangan i-apply sa sarili yung pagiging kalma para malalaman mo kung ano yung punot dulo ng problem, kung ano yung kakulangan. Ito ang cards ng person mo dahil sa wala siya sa kondisyon, negative yung kaisipan niya dahil sa pagpapanik. Mas lalo niyang hindi nakikita yung potential niya or yung oportunidad na maresolbahan yung bawat situation na kinakaharap. Ang ilan sa inyo, yung person mo, unhappy at saka disappointed siya sa nangyayari sa buhay niya. Sa financial, dahil sa biglaang desisyon, dahil sa naririnig mo na puro maganda, or nauudyokan ka, nagkakaroon ka ng maling desisyon sa financial. Kumbaga, naluloko ka. At pinag-iingat ka sa mga investment or kung maglalabas ka ng financial, double check mo. Huwag basta-basta pipirma or aayon sa kontrata na hindi ka sigurado. O kaya natuwa ka lang sa mga naririnig mo or nakikita or dahil sa gusto mong makisama. Kasi ang ilan sa inyo, maririnig mo yung investment or negosyo dahil sa kwentuhan. Para sa ilang single, warning itong mga cards na sa susunod na may makakarelasyon ka ay ganun pa rin. Makakarelasyon mo pero hindi pang matagalan. Kapag pinakitaan ka na ng sign na hindi nagseseryoso yung person, yun na yun, ang time na dapat i-let go siya. Na wag nang simulan na magkaroon ng koneksyon o relasyon dun sa person. Kasi nasa stage ka pa lang ng paghahanap at saka hindi pa pinapakita sa cards, yung the one. Marami ka pang dapat experience na matutunan. Para sa ilang nasa relationship, iba't iba yung panlilin lang na pinapakita. Pwedeng panlilin lang sa money o kaya sa relasyon nyo, merong cheating. Hindi ka makakuha ng tamang impormasyon sa person mo. Kumbaga hindi niya sineseryoso yung pag-uusap nyo. At base sa mga cards, may mga ilan sa relationship na unhappy ka sa nangyayari sa relasyon nyo. Maraming miscommunication at saka hindi kayo nakakapag-usap ng matagal ng person mo na para mapag-usapan yung issue. Nakikita na rin ng ilan sa inyo na hindi kayo tugma ng person mo. Ito naman yung message or feelings ng person mo na pwede ring ipakita kung ano yung feelings mo. Meron talagang person na magaling sa trabaho, successful siya, pero meron siyang personal problem. Hindi siya masaya. Posible rin na ang ilan sa inyo ay LDR ang koneksyon sa person mo. Ito rin yung isa sa problema niya. Yung kakulangan nyo ng time together
dahil sa trabaho niya. At dahil nga sa malayo yung person mo or sobrang busy niya, sa iba niya na bibigay yung atensyon niya, imbis na sa iyo. Maybe alam mo na tong cheating issue na to sa person mo. At ito yung iniingatan niya na hindi masira yung reputasyon niya dahil na rin sa mga maling desisyon or dahil sa mga nagawa niya. Ito na yung panlilin lang guys, nakatatlong cards ka na mag-ingat sa ganitong person na hindi nagsasabi ng totoo. Nakadalawang cards ka na rin na mag-ingat sa magnanakaw. At dahil nga iniingatan ng person mo yung reputasyon niya, ay merong pananakot at pagmamanipula. Alam ng person mo na hindi niya to matatakasan, lalo na kung mabubunyag kung ano yung katotohanan sa kanya. At kahit ikaw din, nahihirapan ka na tapusin o takasan itong problem. Kasi nga, hindi madaling mapaamin or mapaayon yung person mo sa mga decisions mo or opinion. At saka ang ilan sa inyo sa relationship ay pinapakita nyo sa kapwa nyo na okay kayong dalawa. Pero ang totoo, marami kayong issue na kinakaharap. At para sa person na mapanlin lang, tingnan mo din yung mga decisions mo, ano yung mga pagkukulang or mali, huwag mong isisi sa person mo. Sabihin mo sa kanya kung ano yung issue sa sarili mo para matulungan ka. Ano man yung maging decision, maging responsable sa mga nagawa. Ten of Wands in reverse, Queen of Pentacles, the World. Ito yung outcome ng relationship nyo. At saka yung mga sinasabi ko guys, yan yung mga nasa cards mo. Ini-interpret ko lang ng mas may intindihan. Lalo na kung patungkol talaga ito sa iyo. Itong outcome na cards mo, pinapakita na merong person talaga na sumuko. Ginawa mo naman lahat ng effort mo na para masolusyonan yung problems, pero hindi mo talaga kinaya. Ikaw man yung masisi sa huli. Ang importante sa'yo ay magampanan mo yung responsibilidad mo. At saka sa pag-alis mo sa negative na sitwasyon, ito na yung time na magiging confident ka na at saka magiging mas masaya yung buhay mo kasi yung sarili mong feelings ang iintindihin mo. Pagkatapos ng mahabang panahon na pag-unawa mo sa ibang tao or person mo. Nasa perfect balance at saka kapayapaan ang buhay mo. Sa kalusugan, binabawasan mo na yung stress sa buhay mo. Nakakapag-exercise ka na rin o kaya tamang diet. O kaya may tamang oras ka na or nakakain mo na yung gusto mo. Mas nakakapag-relax at saka nakakapagpahinga ka na. Kung nakikipaglaban ka naman sa sakit mo, meron ng recovery o kaya gamot na para mabawasan yung pain na nararamdaman mo. Itong Knight of Swords naman, nagsasabi na merong person na tutulong sa iyo or magbibigay ng advice para sa tagumpay mo. At para sa pagiging matagumpay ay kailangan maging open sa idea din ng ibang kapwa mo. Ang ilan sa relationship, matagal na kayong nagkahiwalay ng person mo pero hindi pa siya legal. Yun nga lang, merong darating na bagong person na magpapatibok ulit ng puso mo. At ito na yung matatawag mo na lifetime partner mo.
Pwedeng nakilala mo siya online o kaya nagpunta ka ng ibang bansa, doon mo siya nakilala. At saka meron ding ilan na matagal mo nang kilala yung person at ngayon lang nagkaroon ng spark na magkagustuhan. Ang ilang single naman ay ine-enjoy mo yung pagiging single at saka nagiging choosy ka na rin sa pagpili ng makakarelasyon. Gemini, Capricorn, Pisces, Cancer, Libra, Scorpio, Leo. Yan yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Ituloy ko lang para sa ilang single na kaya nagiging choosy ka sa pagpili ng makakarelasyon kasi nag-iba na yung pananaw mo sa pagkakaroon ng relasyon. Gusto mo naman ay iba yung subukan mo, ibang lahi. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. L, E, T, Y, P, Q, V, B.